Ladies and gentlemen, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ignorancia lehes, non excusat. Ibig sabihin, pag magiging mangmang ka sa batas, hindi ka pwedeng patawarin. Anong batas na pag-uusapan natin sa ngayon? Ang batas po na nagsasaad kung ng pangalan ng West Philippine Sea at hanggang saan ito. Alam mo ba na ang Kalayaan Islands Group natin ay hindi na sa loob, ay wala sa loob ng 200 nautical miles limit ng ating exclusive economic zone? Nakakahiya naman ito. Ilalatag ko sa inyo, isang Navy captain, equivalent to colonel, one step na lang maging one-star general. Hindi niya alam, hindi pala niya alam, nag-aaral ka na sa Philippine Military Academy. Hindi ba itinuturo sa PMA na ang Kalayaan Islands Group ay hindi kasama, wala sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas? Kakahiya. At isa pa, magulo rin ang ibig sabihin ng West Philippine Sea. Saan ba ang West Philippine Sea? Kung batas sa pagbabasihan, batas labang nagbigay ng pangalan. Ito po ay sa panahon ni Noynoy Aquino. Pero executive action. At nag-utos siya sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na mula noon, nung nilabas niya ang administrative order na kilalanin, tatawagin na ang dagat sa kanluran ng Pilipinas na West Philippine Sea. Ang problema, hanggang saan? Hanggang saan ang West Philippine Sea? Hindi naman pwede hanggang China. Hindi naman pwede hanggang Vietnam kasi ang kaliwa natin yung kanluran. So West. Ang West natin po, makikita mo sa itaas banda ay China. Pababa ka sa Luzon, sa harap ng Palawan, ang harap natin ay Vietnam. Sa baba natin, sa baba ng Palawan at papunta naman sa Basilan, sa Sulu, ay yung Malaysia at saka Indonesia. Andun din sa Malaysia banda, yung Brunei. Alam mo, para ikaw ay magiging sundalo ng Pilipinas, dapat hindi ka papasa na may i-promote, na mailagay ka sa to the rank of full-fledged colonel o di kaya sa Navy captain. Alam mo, captain ka ng barko. Kasi sila, bago sila nag-captain, naging lieutenant captain. Ano pa yan, naging light commodore pa yan bago magiging captain. Pag commodore, light commander, pag commander ka, humahandle ka na ng mga patrol boats. So kung ikaw nagmamaniho ng barko, dapat alam mo ang mga pangalan ng lugar sa loob ng Pilipinas, sa loob ng mga dagat. At mga katabi bansa, dapat alam mo yung mga pangalan ng lugar. At dapat alam mo rin ang mga coordinates, yung tinatawag na geographical global positioning system sa GPS, sa geographical location. Saan bang coordinates niya? Going to the north, how many degrees going to the north from the equator? That is north. Tapos kung north, dapat tayo ay nasa lugar ng 14 degrees hanggang 15 degrees. Ngayon, pag manggaling naman sa Greenland, 0 degrees ang Greenland. So, papunta sa Pilipinas ay 120 to 124 degrees.
So kung ganun degrees, nasaan banda ang simula ng West Philippine Sea at hanggang saan? Yan ang tanong. Akalain mo yung tinanong dito ni Marcoleta na Navy Captain, hindi niya alam. At tinanong siya, maraming hindi alam, ibig sabihin po dapat hindi na siya kinonfirm. Ang problema, kinonfirm pa rin. Siguro pag-aralan niya na lang. At siyempre, ang ibang nakikinig na mga Navy Captain ay mag-aaral na rin sila. Ibig mo sabihin, hindi pala tinuturo sa Philippine Military Academy kung mula saan hanggang saan. Hindi rin tinuro mula saan hanggang saan ang ating tinatawag na exclusive economic zone, which is 200 nautical miles pag sinukat mo mula sa baselines ng Pilipinas. Pag nakaharap po sa China, ang baseline na gagamitin natin ay baseline sa kaliwa natin. Mula sa Palawan hanggang sa Luzon, sa Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union, yan po ang mga linya natin na pagsusukatan para hanggang saan kung ang ating 200 nautical miles limit. Kalain mo, ngayon, para lamang malaman ng mga lahat ng mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga nasa Coast Guard, mga empleyado, mga officers sa Coast Guard, at saka mula mula sa pinakamababang rangko, ganon din sa Navy, dapat yung malaman po na ang 200 nautical mile limit ay magsimula sa baseline natin. Baseline. Ano bang baseline? Iyan po sa tingin ko lang kung maghunas o kung low tide, saan banda ang tubig? Kung mag-high tide, nasaan banda ang tubig? So, titingnan natin. How is baseline determined? Exclusive economic zone. Okay na ba? So sinasabi dito, baseline for determining the exclusive economic zone as is generally the same line, parehong linya, from which the territorial sea is measured, extending 200 nautical miles seaward. This is established under the UNCLOS normal baseline low water line. So, ibig sabihin, kapag hunas o di kaya low tide, kung saan ang tubig, makikita, yun pong baseline natin. Hindi sa high tide o di kaya taob. So, kung saan paghunas, saan banda nakalinya ang tubig, diyan magsimula ng bilang ng nautical mile limit. Usually, nasa 500 meters from the sea yan. O di kaya, minsan aabot ng 1 kilometer. Depende sa shape ng beach. So ngayon, itong ipakita ko sa iyo, ito po nang bumumba, pinahiya ni Marcoleta, si Kiko, pati mga kung sino, hindi pala nila alam na magkaiba sa economic zone ang West Philippine Sea. Yan ang sinabi. So ngayon po ganun ang ating ganun ang ating titingnan. Sige, may sasagutin lang ako. Okay? So ngayon, sagutin ko lang yung tumawag .
So, ito na ngayon, ipakita na natin yung kino-confirm na Navy Captain. At dito nyo rin marinig na sinasabi ni Marcoleta na ibigay na lang natin ang para bang lagulo, ibigay na lang natin ang Kalayaan Group. Kasi nga, Kalayaan Group po, hindi alam ng Navy Captain na lampas, wala sa loob ng economic zone. So, paano ngayon yan? Ang akala ko kasama eh. Ito. Ngunit, yun pong arbitral award, ang inaward lang sa atin at nilinaw, yung ating exclusive economic zone. Hindi po ni-rule ng arbitral award yung West Philippine Sea. Dalawang bagay po yun eh. Pinagsasama po nila yun. Alam po ninyo kung ba't tayo nagkakagulo, nagkakaproblema. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Alam na po ninyo yun. Meron tayong 4 na features in the Kalayaan Island Group. Ito po yung Pagasa, yung Parola, yung Kota, at yung Lankiam. Captain, alam po ninyo yan. Incidentally, Mr. Chairman, itong 4 na features na occupied ng ating bansa, they are way, way beyond our EEZ. Wala po sila sakop ng EEZ. Alam po ba ninyo yun, Captain? Sagutin lamang po ninyo. Alam po ba ninyo na sila po'y wala doon sa limit ng ating exclusive? Is beyond within our EEZ. So hindi po ninyo alam na sila po'y wala doon sa EEZ? Ang akala po ninyo they're within our EEZ? Sir, we are already occupying those islands. No. Chairman, tinatanong ko lamang po, alam po ba ninyo yung ating KIG na binubuo ng 4 na features ay wala po sa sakop ng ating exclusive economic zone? Huwag po kayo mahiya. Kung hindi po nyo alam, I will not take it against you. Alam po ba ninyo na wala siya at hindi sakop ng ating EEZ? Yung 4 na features ng Kalayaan Island Group? Sir, those islands can also generate EEZs Malik within. naman! Mr. Chair, ang gusto ko lang sana sagutin niya kung mamaya po pupunta tayo doon eh. Alam po ba ninyo o hindi nyo alam na yung 4 features ng KIG are not within the limits of our EEZ? Yun lang po ang tanong. Sir, if we base the limits from the mainland Palawan, sir, it is Kapitan, ito pong 4 na ito ay wala po sa ating EEZ. Yun po yung malinaw. Baka kasi po kaya po nagkakaroon ng pagtatalo hanggang ngayon. Baka akala po ninyo nandun sila sa EEZ. Wala po. They are outliers at nandun na po sila sa high seas. Mamaya po, sa pagtatanong ko malalaman ninyo. Ngayon, ang sinasagot ninyo, itong KIG generates its own exclusive economic zone. Hindi. Hindi po. Bato lang kasi. Sino po nagsabi sa inyo that it basahin po ninyo yung arbitral award. Malinaw po ang sinabi na ito pong Spratlys and the KIG are rocks and they do not generate EEZ. Dito po tayo nagkakaroon ng problema. Pinipilit po natin na pag-isahin, parang interchangeably we're using the EEZ and the West Philippine Sea as one. Hindi po eh. Tingnan po ninyo. Chairman, in Administrative Order number 29, this is 2012, sinabi po niya yung extent po ng ating West Philippine Sea. They invoke Presidential Decree 1596 at nandun nga po yung KIG. Kaya po nahihirapan ngayon ang NAMRIA, including the Department of Foreign Affairs. Nandun po sa AO 29, Section 3 and Section 4,
They are being ordered to prepare the charts, the maps, to prepare an official map of the West Philippine Sea and deposit it in the office of the UN Secretary General and notify the appropriate international organizations, including the International Hydrographics Organization, in relation to it. Bakit hindi po nila magawa hanggang ngayon? After 17 years, Mr. Chair, are you surprised why the NAMRIA and the DFA are unable to do this? Kasi nga po yung KIG lies outside our EEC. At pag gumawa po sila ng mapa indicating the coordinates, appropriating the high seas, we will violate the UNCLOS itself. Yun po yung problema. Ngayon, si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan, hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Tingnan po ninyo yung mapa ng mundo ngayon, Kapitan. Ang nakalagay South China Sea. Hindi ibig sabihin sa China lahat yon. But in the entire expanse of that body of water, nandun yung EEZ ng Vietnam, EEZ ng China, EEZ ng Malaysia, EEZ ng ating bansa. Nandun sa South China Sea. Pero tayong gusto natin, imbes na EEZ lang, theoretically ang nandun, gusto nating ilagay yung West Philippine Sea. That's good. Gusto ko rin naman yun. Gusto ko rin naman sa ating lifetime, makita ko rin naman yung West Philippine Sea na ma-drawing doon. How can we do that? There are procedures and steps to do that. Gagawa nga tayo ng mapa eh. Paano ka gagawa ng mapa? I-include mo yung KIG. Hindi po pwedeng mangyari yun. Lalaban lahat sa iyo mga bansa. Because you are appropriating the high seas. Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin nung lahat ng may concern dito. Lalong-lalo na po kayo. Dapat nalaman nating lahat ito. It is the responsibility of Commodore Tariela to explain this to our people. Meron pong diferensya eh. Ay, wala ginagawa eh. Pati si Navy Captain, hindi kanya alam eh. Hindi po ko konti ang diferensya, Kapitan. Why? The distances are fixed. We cannot move in all these features into the EEZ. Sana mailipat sana natin. Ang Diyos lang makakagawa nun. Paano mo ililipat yung mga features na yung para ilagay dito sa lahat ng EEZ natin? We cannot do that. Pagkatapos pag mayroong nagsasabi ng ganito, Kapitan, si Marcoleta pro-China. Hindi po. I have been always for this country. And I will always be. Pero hindi natin po pwede pagtalunan lang natin salitaan, megaphone diplomacy. Kaya tanong ko po sa inyo kanina, what economic benefits can we gain from this? What strategic motive can we gain from this? Kahapon po, Kapitan, I presented 2 maps before the Senate plenary. In that map,
pinakita ko, ang mga bansang Vietnam, Malaysia, China, kahit nag-aaway-away sila, ipinakita ko doon, they were able to manage their differences and were able to develop and explore oil and gas in their areas. Alam po niyo, Vietnam, there were about 60 to 70 exploration in their areas, kasama ang China. Malaysia, about 30 to 40. Ang Pilipinas, 8 to 12 explorations. Because we were unable to manage our differences. But these two countries are smart enough to manage their own differences. Tingnan po ninyo yung mapa na pinakita ko. Isang mapang 2013, isang mapa 2024. Malayo na po tayo. Iniwan na po tayo ng milya-milya. Kumain na po tayo ng alikabok. Kasi ang ginagawa natin, patodyahan dito, patodyahan doon. Saan pupunta ito? Kapitan, sa palagay mo. Alam po nyo, ang sabi ng China, pwede naman nating pag-usapan ito. Did you know that I met the ambassador of China because I was invited? Alam po ba kung ano yung una niyang sinabi? Gustong-gusto kong makipag-usap sa lahat ng concerned agents. Kind enough to tell them that I am open anytime. More specifically, the Secretary of the Department of Defense. Yun po yung una niyang sinabi sa akin. Because I believe, sabi niya, foreign relations is not a zero-sum game. Totoo naman yun. Walang dapat makakuha ng gain na nawalan yung isa. Pare-pareho tayong makinabang dapat. And sabi niya, an open discussion, a bilateral discussion is the first start. Bakit hindi po natin gawin yun? Yun lang naman ang pinakikiusap nila. Sabi ko, okay, you want to speak to the Secretary of National Defense? Yes, Your Honor. I'm really very willing. Medyo biniro ko pa nga siya, Chairman. Yes. No, maybe, why don't you text me? And I will show him your text message. Nakakalain mo, papalabas pa lang ako sa kanilang embahada. Tinext niya na ako. Salamat, sabi niya, Senator Marcoleta, for visiting us. And at sa pag-offer mo na ikaw nang magsabi sa aking gustong mangyari na gusto kong makausap lahat ang concerned agencies of your country. More specifically, Secretary Gibo. Sinulat niya, more specifically, Secretary Gibo of the Department of National Defense. Sana man lang even over coffee. So alam po niyo yung, hindi ko po alam kung yung number po ni Secretary Gibo, yung pa rin. Para mas makasigurado ako, kinausap ko po dahil meron kaming meeting ng ating Secretary of Foreign Affairs. Pinakita ko po sa kanya yung text message. At sabi ko sa kanya, pwede bang ibigay ko sa iyo para ikaw nang naman po sa kanya, Mr. Chair. So binigay ko, pinas ko sa kanya yan, at siya na daw po ang magbibigay kay Secretary Gibo. Sa ganito pong initiative, Kapitan, ako po ba'y pro-China, Kapitan? So, yan po yung na-out tayo, na-out I-play natin uli. Sabi ni Kapitan, hindi pro-China si Marcoleta. Yung sagot. Hindi po ako pro-China kahit kailan. Ako po ay pro-Pilipinas at sa interes ng Pilipinas. Kung ang China po ay papayag na makipag-usap sa atin, lalong mabuti. Sinabi ko po sa kanya, Kapitan, bakit hindi natin pasimulan ang pag-uusap natin, Mr. Ambassador, sa mga bagay na pwede nating pagkasunduan? Halimbawa, yung mga isda. Wala namang may-ari ng mga isda. Bakit sa kabila ng inyong sigalot
sa Vietnam. Nagbarilan kayo, nagpatayan kayo. But in the end, you were still able to arrange an agreement between your country and the Gulf of Tonkin in the year 2000. Meron kayong kontrata ngayon. So wala na kayong sigalot sa pangisdaan. Kahit may hostility kayo sa bansang India, nagawa nyo ring ayusin ang inyong hindi pagkakasundo, nagkaroon din kayo ng kontrata sa pangisdaan. Ganon din naman kako nangyari sa Japan. Nahigpit ang labanan ninyo dyan. Nag-iiringan kayo, mainit. Pero nagawa nyo ring ayusin sa ngalan ng mga isda. Why can't we do that here in the Philippines? Magandang tanong yan, sabi niya. Ang totoo niyan, initially, napasimulan na natin nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang kaso lang, ngayon, ito nga, patutsadahan ng patutsadahan. Paano nga tayo mag-uusap? Halimbawa, Kapitan, ikaw nagpipinta ka ng isang bagay, isang obra maestra. Nagsisimula ka pa lang magpinta, binabato ka na ng putik ng kung sino-sino. Maumpisahan mo ba yung ginuguhit mong obra maestra, Kapitan? No, Your Honor. Kaya nga po, kailangan po nating magkaisa. Ayusin po natin ang problema, hindi sa patutsadahan. May makikinabang dito politically. Yung nangahas na akala mo Yung mga nakikinig sa akin, sobrang galit kay Marcolita, nais ko lang po sabihin na hindi nyo po naintindihan ng lubos ang sitwasyon. Bunga din yan ng marami sa inyo ay pro-US. Nang iniisip nyo, kung magkipag-usap sa China ay kalaban na kagad ang Amerika. Hindi po. Unang-una, paano natin maiwasan na ang mga imports natin ay galing China? Pangalawa, yung mga bus na sinasakyan ninyo galing China. Lahat ng inano nyo galing China. So, Jiggy Riarte, bali po yung paniniwala. Ang iyong sinasabi po, Jiggy Riarte, sarado pang utak mo at wala kang talino. Ang pinag-usapan dito, halimbawa, mag-usap po na para wala ng bombahan ng tubig. Hayaan na lang ang Pilipino at saka yung Chinese mangisda. Ang isda po ay res alikuhos ang tawag namin dyan sa batas. Ibig sabihin ng res alikuhos ay walang ibang nagmamayari. Kung sino makahuli, siya ang may-ari niyan. Ganun po ang batas sa isda. So, ibig sabihin, ang China, nang-aagaw sila dahil feeling nila sa kanila yan. Tayo, pinaglalaban natin kasi feeling natin atin yan. Ang pinagbasihan po ng China ay kanilang history. Ang pinagbabasihan naman natin ay ang UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. So, yan po ang dapat tingnan natin. Sa mga bagay na hindi natin mapag-awayan, mag-usap tayo paano gagawin, paano gagalaw. Hindi mo ba alam, Jiggy Riarte? Tawag ka ng tawag sa OPAW. Ikaw po ay wala kang argumento na maayos. Jiggy Riarte? Siguro mas maganda pa ay wala ka rin kwentang kausap Ibaban na lang kita. So, ang pinag-usapan lang dyan, hindi ba ninyo alam na yung China at Russia ay nag-aaway din sa teritoryo? Pero hindi sila naging magulo sa isa't isa. Kasi nag-uusap sila kung ano habang hindi pa na-settle kung sino talaga may-ari ng teritoryo ay magkaibigan muna sila. Ganon din po yung South Korea at saka North Korea. Matindi pa nga sila Ganon din po yung Japan at saka USSR ay Russia. Yung isang isla ng Japan ay Russia ang umuokupa. Pero hanggang lang muna sila. Hanggang sitwasyon, hindi namin, sabi ng Japan, hindi namin sinusuko ang aming claim na kami ang may-ari ng isla na yan.
Ganon din ang Russia, hindi rin namin sinusuko. Pero in the meantime, status quo. Kung sinong aktual na nakatira, ay siya ang hayaan lang muna mangyari ng ganon. Ganon po yung ano natin, yung ibig ko ring ipaliwanag. Kasi unang-una, sino ba naman tayo para makipag-away? Wala po tayo sa totoo lang. Ang tanging armas lamang natin ay yung UNCLOS. Iba pa mga international treaty, yan ang mga armas natin. Doon tayo humihingi ng tapang. At yun naman ang inaasahan natin na hopefully igagalang ng China. Yan ang ating mga katayuan. So, big sabihin, may pagkakamali talaga si Tarila. Bakit ka makipag-away? Okay lang yung sumigaw ka na criticize mo. Lahat sabihin mo na, huwag ka lang maglagay ng sungay sa litrato ni Xi Jinping. Yun lang naman ang ginagalit nila. Bakit mo nilagyan ng sungay ang mukha ni Xi Jinping? Besides, tingnan mo si BBM. Anong ginagawa niya? May nagawa ba siya? Pinupuri siya dahil hindi siya nagsasabi na pro-China pero nakipag-usap sa China. Pero pinahiyaan ang mga produkto ng China pumapasok sa Pilipinas. Lahat na lang. Lahat po. Umorder ka sa Lazada. Order ka sa Shopee. Halos lahat ng produkto ma-order mo ay puro made in China. Wala nang halos ang made in Japan. Made in USA. Wala na. Yan po ang katotohanan sa ating kalagayan sa buong Pilipinas. Bakit tayo magkipag-away kung hindi natin kaya? Ang diplomasya na tinatawag ay pakipag-usap na hindi mainit. Basta wala kalagbudang, wala tayong isusuko na teritoryo, makipag-usap lang. Ganun lang kasimple. Pwede naman yan na makipag-organize tayo, makipag-usap tayo sa China. Okay, basta, pipirma kami. Basta hindi ito ibig sabihin na sinusuko na namin ang aming claim dito. Ngayon, naging controversial din yung binabanggit ni Marcoleta. Ipabigay na lang natin yung kalayaan ko. Hindi po niya ibig sabihin gano'n. Ang ibig na lamang niya sabihin po ay simple lang. Atin yan, kaya kaya natin ibigay. He who does not have cannot give. He who has none cannot give. Nemo that could not have it. Kaya nga sinasabi niya, ipabigay lang natin. Ibig sabihin kinikilala ni Marcoleta na atin ang Kalayaan Islands Group. At nasa labas po siya ng Exclusive Economic Zone. Ang pwesto ng Kalayaan Island Group ay 280 nautical miles from the baseline, from the nearest baseline sa Palawan. At yung sinasabi ng, sabihin na lang natin na hindi alam, bakit hindi niya alam? Yung Navy officer, kapitan, sabi niya yung yung Kalayaan Island Group, yung practice, ay may sarili din siyang EEC. Mali po, wala. Bakit? Sinasabi na nga sa decision ng UNCLOS sa arbitral award ng International ng Permanent Court of Arbitration na hindi pwede magkaroon ng sariling exclusive economic zone ang Spratly sapagkat bato lang yan, hindi yan island, bato lang yan. So yan ang katibayan, yan ang katotohanan. So what shall we do? So what shall we do with this? Kung ganito palang katotohanan sa buhay natin, magkipagpatayin tayo lahat na maubos tayong Pilipino na dahil sa kayabangan ni J. Tarila, sisigaw-sigaw siya at maglagay siya ng
sungay sa mukha ni Xi Jinping. Ganun po nangyayari. Kaya at least naunawaan ninyo kung ano ang dapat. Pag magsalita tayo ngayon, alam na natin ngayon na ang Kalayaan Islands Group ay hindi napasok sa loob ng 200 nautical miles na exclusive economic zone. At saka yung exclusive economic zone na 200 nautical miles ay sinusukat mula sa Hunas, low tide. Kung saan ang tubig sa low tide, doon nagsimula ang pagsusukat. Pagkatapos nun, susukat ka ng 12 nautical miles, iyon yung ating tinatawag na teritoryo natin. Territorial sea. Tapos may isa pang pinag-usapan ng continental shelf. Ibig sabihin ng continental shelf ay kung ang features ng lupa ay sloping constantly, atin pa yan kahit lumampas pa ng 200 nautical miles. Sa ilalim lang, the seabed and the subbed. Pag tumalo na, nagkaroon na ng bangin, hindi natin yun. Yan pong continental shelf. So, naintindihan nyo na? So, sa ngayon po, wala pa tayong may pagmamayabang dahil unang-una wala tayong armas na magaling. Kung sa labanan lamang, tao por tao, kaya natin sila. Kaya lang, tayo naman ay walang armas. Sa ngayon, hindi ko alam kung ang drone patrols natin kasi gira-gira ngayon sa Ukraine at Russia, drone ang ginagamit, wala ng jet. At siya nga pala, kung may sobra kayo, pwede nyo ako mabigyan. Eh, nakikiusap na lang ako. Okay. O sa aking video savings account. Yan. So yan lang ha. Hanggang dyan lang. Tapos tawag na lang ako. Si Lenny Brosas. Pangaralan mo sila, Katoto, mga nakikisakay sa issue, wala namang alam. Tama. Tapos si Helen Baguio, si Veronica Santillan, baka diversionary din yan, Toto Kausing, style nila bulok. Tapos, hindi ba yan alam ng ibang senador? Hindi alam eh. Lena Brosas, kaya kailangan talaga may kipag-usap gaya ng ginawa ni Tatay Digong kasi nga di yan kinikilala ng China yung decision ng arbitral ruling. Ang daming misleading dyan na Pinoy na panay sakay-sakay yung iba sa issue. So Rod Stair, mo lagi dili panghatag kay mudaghan tao sa Pinas, sa Pilipinas. Ivy Valen, bakit ikaw magpaliwanag Katoto sa sinasabi ni Marcolita, bakit hindi siya? Kasi hindi naman ninyo naintindihan. Kaya ako na lang nagpaliwanag po. Ay bibilin, parinig mo rin yan paano kinausap ni Lacson si Captain. Titingnan natin yung kay si Lacson, hindi ako naniniwala kay Lacson kasi ano yan eh, may sariling agenda yan. At saka mali yung ginagawa ni Lacson. Watching you from Cleveland, USA, Veronica Santillan. Galaxy, Maya Pabingi po, Attorney Toto, more power. Maya Pabingi, mga kabalen. Naimbagal malim sa mga kapsat ko. Masanto Silabi sa mga Pangasinense. Lalo na mga kamag-anak ko dyan sa Bayambang. Namimislead ang taong bayan dahil sa mga political interest. Ang pakain gaya nila Kiko at Lisa, di naman nasasagot pag tinatanong ni Senator Marcolita. Leonard Brosas, Katoto, sovereign rights lang naman sa atin pinaglalaban dyan, di ba? Lahat may karapatan dyan kasi traditional fishing ground yan. Tama talaga si Marcolita in the first place. Bergie Piquero, sharing na lang. Wala namang may-ari ng isda. Ang isda na galing India ay tumatalon, lumalangoy din papuntang West Philippine Sea. Kung saan ang galing yan. Tapos si
Bergie Piquero, troll si Jigger. Si Jigger nga tinanggal ko na po. Laar ni Pipito, di nila inisip sa daming OFW nandito sa Hong Kong, Macau, China. O nga, kalahating milyon po ang OFW sa Hong Kong, Macau at saka China. Laar ni Pipito, makinig kasi muna sa point ni Marcoleta. Alexander Dumas, hindi papaging US na magkasundo ang Pilipinas. Hindi, wala namang magawa ang US eh. Bakit tayo magpatali sa US? Nung ilang sandaang taon na mahigit na inaapi nila tayo, ginagawa lang alipin. Bergie Piquero, gives si pinag-aralan ni Marcoleta ang history. Totoo po yan. Totoo po sabi ko, ayaw ko kay Marcoleta pero may punto siya. Ang katotohanan po ay hindi sakop ng exclusive economic zone natin ang Kalayaan Island Group. Bergie Piquero, o nga, pinag-aralan ni Marcoleta maigi kaya alam niya. Japski, totoo, i-cite mo nga yung sinasabi ni Marcoleta, explain mo para maintindihan namin. Parang ang hirap intindihin. Saan kinuha ni Marcoleta yung sinasabi niya? Sa katotohanan po yon kinukuha. Sa records ng ating opisina. Sa Coro Lucena. At saka sa sa tawag nito. Sa records ng ating pamahalaan. So, nawalan ka ng interest sa akin sa Coro Lucena, wala namang problema. At kung ayaw mo sa akin, di umalis ka na lang po. Sa inyo lang. Anyari TV, gandang gabi, Sir Toto. Bergie Piquero, naniniwala ka kasi sa mga marites na mga vloggers sa Coro Lucena. Ang gusto mo lang lagi, tirahin si Marcoleta, tirahin si Digong. Anong klaseng utak yan? Marilo Lapos, good evening po, sir. Rodi Rabi, God bless, mine. Pastor Rodi Rabi, magandang gabi po. Lee Ching, good evening po. Attorney Toto Kasing, like dan po. Okay, hanggang dyan lang tayo. Si J.G. Riarty, matagal na sa akin yan, pero tinanggal ko. Tulungan natin si Attorney Toto. Salamat po. Albert Ingito, tama ka, Attorney. God bless you. More, salamat talaga sa paliwanag. Siti Fatima Umal Mansol. Assalamualaikum, Siti Fatima. Good evening, Sir Toto. Asawa ni Dato Iski ito. From Maguindanao. O si Dato Iski, kumusta? Okay, si Sir Attorney, gamit ko ngayon account ni Mrs. Ganun ba? Si Dato Iski pala ito. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat.